Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa isasagawang investigation ng Kamara hinggil sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Kamakailan, inanunsyo ni Bicol Saru Party List Representative Terry Ridon na magbubukas ang Kamara ng investigation kaugnay sa Manila Bay Dolomite Beach Resort sa darating na November 17. Ipinahayag ni Ridon na sa unang hearing itutuon kung talagang kailangan itong proyektong ito batay sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan at continuing mandamos ng Supreme Court para sa rehabilitation ng Manila Bay. Ayon kay Ridon, susuriin din ng pagdinig ng epekto ang nasabing proyekto sa pagbaha sa mga karatig na lugar tulad ng katabing lugar ng Ermita, Malate, Faura, Remedios at Estero de San Antonio. Ngunit marami ang naniniwala na ang gagawing investigation na isasagawa ni Ridon ay nakikita nilang paghihiganti ito kay former President Rodrigo Duterte. Nagpahayag naman si Congressman Paulo Duterte na ang investigation ay isang anyo ng pamumulitika na naglalayong atakihin ang nakaraang administration. Ang pahayag na ito ni Congressman Duterte ay ikinalat, isinare online ng mga taga-suporta ng dating administration. Ngunit ang sagot naman ni Ridon, nagkataon lamang daw ang proyektong ito na ginawa sa ilalim ng termino ni ex-President Duterte. At ayon naman sa mga netizens, ginagawa ni Ridon ang investigation dahil ito ay bilang ganti, revenge kay former President Rodrigo Duterte. Itong si Ridon kasi, kung hindi pa ninyo alam, siya ay sinibak ni former President Rodrigo Duterte. Sinibak siya sa kanyang pwesto sa government noong 2017 bilang chairperson at chief executive officer ng Presidential Commission for the Urban Poor. Tinanggal siya noong December 2017. At dalawang main reasons ang pagpapatalsik kay Ridon. At kasama niya yung mga commissioners ng PCUP. Sila ay di umano notorious for junkets abroad. Ibig sabihin, unnecessary foreign travels. Particular na binanggit ni former President Duterte na halos 7 beses na biumahi, nag-travel si Ridon sa kanyang mahigit 1 taong termino. Nabigo naman, ayon pa rin sa ulat, ang PUCP na magsagawa ng mga regular na pagpupulong bilang isang collegial body. Pero nanindigan si Ridon na ang lahat ng kanyang mga paglalakbay sa ibang bansa ay official at sakop ng mga travel authorities na inisyu ng Office of the President at inirekomenda ng opisina ng Cabinet Secretary. May pananaw naman si Attorney Ferdy Topacio at Joby De Guzman sa gagawing investigation sa Kamara. Alam nyo, isang hindi maganda na nakikita ko, baka natatabunan na nitong mga usapin sa ating flood, etc. Bago dinadivert pa kung saan-saan, arrest warrant, pati Dolomite. Pambihira naman kayo, ang problema nasa flood control Lumindol, bumagyo, nasalantang lalawigan ng Cebu, Dolomite! Ano ba naman klaseng mentalidad ito? Yan yung utak na naiwanan. Naiwanan sa kung saan. Kasi kung talagang nag-iisip po kayo, hindi ganyan yung mga salita nyo. Oo. Yung Dolomite mas dihamak na nakabuti pa kaysa dun sa dati. Ayun na hindi naman! pa ho nagagawa. Hindi, baka gusto lang ibalik yung basura. Grabe sila na lang magbalik ng basura. Hindi, yung huwag na lang akong idamay. Pero attorney, utak nila is basura. Kasi kung malinis ang utak ninyo, hindi nga titirahan yung Dolomite Napaganda nga di ba? Yung basura ang... Oo nga naman. Ano ba ang mas magandang tignan? Ang mga bulok at lumulutang na basura nagkalat sa Manila Bay
o ang nakakabighaning Dolomite Beach? Utak nyo, sabi nga ni Chris Aquino, sorry na lang, no? Di bali hong mapintasan na basura, pero yung basurang maayos na pinanggalingan ay tama naman. Alam pero mo, yung basurang utak, mahirap po yun. ang problema dito kay Ridon, bumagsak yata yung utak niya sa pisngi niya eh. Kaya Bakit po? ganun eh. Lumaylay. Ganun yung tsura niya. Hindi, attorney ha. Well, pasensya na kayo. Damdamin ko lang po yun. Wala akong kinalaman ng station na to at wala akong kinalaman si Attorney Topacio. Sige, murahin mo sila Damdamin doon. ko lang. Ako pala Hindi. sa'yo. Kasi dapat bigyan natin ng gratitude o pagpapala yung mga taong nakagawa ng maayos. Oo, At kung kayo naman po ay mukhang basura sa inyong kinauupuan, Masyado ka namang harsh. wag naman ho sana. Kasi alam nyo, Sobrang harsh ka naman. Hindi ko kilala yung mga tao doon sa Manila, pero tingnan ho ninyo ang difference noon at ngayon. Yan ho, tingnan ninyo. Ngayon, yung mga ghost project, nakalimot na ho kayo guys, no? Dolomite nga eh. Yes. Yung Baka pati yung Golden Inodoro. No, ni Presidente Quirino imbestigahan nyo pa. Ay, grabe naman. Wag naman po. Lahat po ng nakakabuti, ipagpalain natin at pasalamatan natin sila. Ngayon, kung sa tingin nyo, mukhang basura din, nakagaya ng basura ninyong utak, siguro, mas maganda, magpiesta ho kayo. At gumawa kayo, ibalik nyo yung dati, tingnan natin Oo kung nga saan kayo. Yun lang yun. Kasi yun ang attorney, gusto nila yung lugar na yun, pinaliliguan ko nung araw Ako po yung pinanganak sa Maynila, no? Pero hindi na ho mababalik yung dati na malinis na yung tubig Hindi na ho mababalik ito nga, effort nga ito. Hindi ba nila alam na nagka-Dolomite? Yun For nga. the first time, di ba tuwan-tuwa yung mga tao na media pa yan? Yes. Nagkaroon ng isda ulit doon sa Nagbabalikan Dalampasigan. na sila, Oo, nagkaroon di ba? na ng isda kasi luminis na, natanggal yung basura. Opo. Parang hindi naman nila nagugunit ako ng itsura noon. Nung yun. panahon ni... Ay, kitang-kita. May nako. Kitang-kita, attorney. Pero ang sa akin lang, kung sa tingin nyo hindi kayo nagagandaan sa Dolomite, mag-rally kayo doon mismo. Ilabas nyo yung pagmumukha ninyo. Tingnan natin kung anong maririnig ninyo sa taong bayan. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comment sa comment section ng ating channel. Maraming salamat sa inyong panunood. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!